Hi guys! Welcome to my vlog. So, ayan. So, ayan guys, hindi ako masyadong nakakapag-update sa YouTube natin. So, medyo gumala kami. Gumala. Kasi ang ganda talaga ng Netherlands. As in, ang daming magagandang place. Actually guys, hindi pa nga namin masyadong napupuntahan yung iba't ibang dito, tourist spot. So, sa Saturday ulit kami mag-i-start na maggala. Kasi nga, may pasok ngayon si Jusawa. Kapag weekend lang talaga kami nakakagala. At tapos, si Rael kami, ang ginagawa namin, umiikot-ikot kami dito sa compound. So, ang ganda ng lugar kasi malapit lang din kami sa highway. Tapos, accessible naman kasi may mga shop din rin naman dito sa amin. Tapos kami lang lagi ni Rael na magkasama. So, ayan. Sira kita niyo. Come here! Come here! Alam niyo ba guys, dito sa Netherlands, nakakatuwa kasi halos lahat ng tao marunong mag-English. Hindi katulad sa Poland, hirap na hirap ako makipag-communicate. Dito, as hindi ka talaga mahirapan, nakakatuwa lang talaga. Yung kumbaga yung adjustments mo sa language, hindi ganun kahirap. Pero sa Poland, grabe, halos hindi na ako makapag-usap sa mga tao doon kasi nga, hindi sila marunong halos mag-English doon. Kaya tinatanong ako nila Jusawa at saka ng kapatid niya kung ano daw mas okay. Siyempre mas okay dito kasi nagkakaintindihan kami. At saka isa pang nakita ko dito guys, alam nyo ba? Ang daming Asian shop dito na mabibilan mo ng mga gulay, mga Pinoy na gulay. Ano yung Pilipino gulay? Mga gulay na na pang Pinoy. So, kaya nakapagluto ako nung nakaraan sa kanila. So, pinakain ko sila nung anong araw yon is nakalimutan ko nung araw yon. Nitong weekend lang, nitong Sunday pala. Nakapagluto ako sa kanila. Nagluto ko ng pansit, tapos lumpiang Shanghai, tsaka lumpiang gulay. Nagustuhan naman nila. Tapos yung nanay-nanayan na tatay-tatay ni Jusawa na mga na dito, retired na. Yun, sila lang naman yung nakakasama namin. Tapos, wala naman silang masyadong in-invite kaya ng mga katrabaho ni Jusawa. Tapos, ayun guys, yung mga nagtatanong kung pwede daw ba magpahanap ng trabaho dito. So, guys, hindi ganun kadali kasi unang-una nasa stage of adjustment pa ako. Tapos, yung sa trabaho ni Jusawa, ang kinukuha lang talaga doon is yung yung EU passport. Tapos, ang privilege niya lang is pwede niya akong i-recommend as a partner niya kasi yun ang ang privilege niya. Pero yung TRC holder, hindi pa ganun kadali. Siguro may mga nag-hire dito kasi nga, alam nyo, kung meron kayong idea sa Taiwan na merong mga factory zone, dito meron din, dito sa area namin. Dalawang area siya na meron ganun. Yung sa location ni Jusawa is mga skilled at doon naman sa isang area is manufacturing siya, is pwede yung mga warehouse, mga food processing doon sa area na yon. Pero hindi ko alam kung paano sila makakapag-hire ng mga Pinoy. Sa ngayon hindi ko pa talaga alam. Pero malay nyo, sooner malaman ko rin yan. So bigyan nyo muna ako ng time para doon, para sa mga nagpapahanap ng trabaho, which is kasi nga sinasabi din nila na maganda nga din talaga dito sa Netherlands. Alam nyo ba guys, totoo, mayamang bansa ang Netherlands. As in, pagdating nyo dito, kitang-kita nyo na talaga yung kaibahan ng Poland tsaka Netherlands. Pero syempre, ako, yung comparison, mas okay din naman ang pamumuhay sa sa Poland. Kasi dito sa Netherlands, nasa sibilisasyon ka. Alam niyo yun, crowded. Iba't ibang lahi na talaga yung makikita mo dito. Hindi katulad dun sa Poland na yun sa bahay, yun sa mismo location namin, na napakatahimik, magkakalayo yung magkakapit bahay. Dito halos tabi-tabi, sibilisasyon na talaga siya, as in. Talaga makikita mo yung mga building. Ganun yung lugar dito sa amin ngayon. So, para sa akin, gusto ko rin naman dito sa Netherlands kasi unang-una,
malaki ang sahod, syempre. Yun naman ang number 1 na titignan natin dyan. Malaki ang sahod, tapos magkakasama kami, syempre. Yun naman ang, yun naman talagang purpose namin, kaya kami nandito. Yung hindi na kami long distance relationship. Na unlike dati na kailangan umuwi ni Josawa pumunta ng Poland para makita kami, kasi nga 12 hours din ang biyahe, napakalayo. So, kaya nag-decide din siya na dito na rin kami. Tsaka, mas okay yung magkakasama talaga. So, kapag yung mga kababayan natin na plano pumunta dito, try nyo, malay nyo dito kayo mag-stable. Kasi nung umalis kami nung last Saturday, ang dami ko nakilalang mga Pinoy, isang bus silang malaki. Alam nyo ba guys, tinanong ko sila kung ilang years na sila dito sa Netherlands. Yung iba, 20 to 23 years na silang nakatira dito sa Netherlands. Tapos, tinanong ko rin yung cost of living, yung sahod, ganun. Alam nyo ba, syempre, ang sinagot naman nila sa akin is positive naman. Magandang araw talaga dito sa Netherlands. Tapos, yung sa cost of living, depende nga rin naman sa tao kung kaya mo i-balance, kaya mo i-budget yung expenses mo dito. Syempre, mga Pilipino yan, mga Pilipino tayo. Alam natin yan. Tapos yung iba rin, bukod sa may trabaho, may mga part-time din sila. Ganun ang ginagawa nilang sitwasyon dito sa Netherlands. At saka actually guys, yung iba rin, may sarili na rin silang negosyo dito. Nakakatuwa na habang naggagala sila, sinasabayan nila ng negosyo gaya yung mga ibang kababayan natin, mga nagde-deliver ng mga products nila. So, sinasabay nila yon. Tapos, diretso gala na ang ginawa nila. Napaka-approachable nila. Noong una nga, hindi nila ako masyadong kumbaga hindi nila ako masyadong namukhaan na Pilipina kasi parang ang tingin nila sa akin, ibang lahi. So, hindi nila ako ma-approach agad. Tapos, nung narinig lang nila ako nagtagalog, tsaka lang nila ako kinausap. Tapos nung sabi ko nga sa kanila, kung libre ba yung education ng mga anak nila. Yes daw, libre nga yung mga education ng anak nila. Which is dito na nga rin daw nakagraduate yung anak nila at nakatapos ng pag-aaral. So, likot ni Ryle, ayan si Ryle. Gumagapang si Ryle. Say hi. Say hi. Alam ng ni takbuhan ni Ryle dito eh. Don't show me. Say hi. Say hi. Wala yung daddy niya eh. Kaya ganyan siya kakulit. Pero pag ng daddy niya, tamang laro lang din siya eh. Oh, say hi. Say hi. Tapos, yung una din, pagdating ko dito, nanibago ako. Siyempre, Euro na kasi. Ang tagal ko na kasi hindi nakarating dito. Almost 2 years na yata. Mahigit. Basta buhat nung nagbuntis ako kay Ryle, buhat nung nabuntis na ako, hindi na ako naggagala. Hindi na ako lumalabas ng Poland noon. So, parang nanibago ako. Kaya nung binigyan ako ng Euro ni Josawa, hindi rin ako masyadong gumagastos kasi nga, baka mapalaki yung gastos ko ba? Although pagkain lang naman yung bibilin ko. Alam niyo yun, naninibago ako kasi nga syempre nasanay tayo sa Isloti. Yung sira na napakaanong likot. Let's go! Hop! Hop! Tapos, tomorrow, lilipat na kami dun sa sa bahay ni Josawa kasi itong tinutuluyan namin is sa government house to, which is sa kaibigan to ni Josawa. Pinatuloy lang kami dito ng 1 week kasi nga gustong makasama si Ryle kasi mga dalawang matanda na yun, mag-asawa. So nananabik sila sa bata. Pinatuloy kami ng 1 week dito. Bukas, doon na kami sa bahay ni Josawa. Itutur ko kayo doon kung gaano kakit yung bahay ni Josawa. Alam niyo ba guys, napakamahal ang bahay dito. Sa totoo lang. So, for now, doon ko muna kayo itutur kasi yun yung naka-prepared na bahay para sa amin. Kahit maliit, pero okay naman. Komportable naman. Nung isang beses, pumunta na kami doon ni Ryle. Kasi nga, may kinuhang gamit si daddy niya. Pero hindi kami masyadong nagtagal. Pero naikot ko naman yung bahay. Malawak yung paligid niya. Tapos, meron din siyang tourist spot na sa tabi ng bahay na yon, or maitutur ko rin kayo doon kasi para siyang resort, something ganon. Tapos,
ang lawak-lawak ng lugar niya. So, marami kaming gagalaan ni Ryle doon next week or start ng weekend. Makagala kami. Ay, alis pala kami ng Saturday. So, Saturday, meron tourist spot kami pupuntahan. Alam ko,